Ang idadagdag ko ng partner ay history dito po sa Sabah. Alam nyo, aside doon sa sinasabi ni partner Bisdak na itong Sabah ay atin yan, dahil nga po yan, premyo yan eh. Mm. Isa yan sa mga naging premyo nung mga sultanato ng Sulu, nung kay Kiram nga, dito Mm. galing sa Brunei. Dahil nung nanalo po itong Brunei, kasama po ang mga kapatid na mga muro ng Sultanate of Sulu, na parang ito yung kanilang parte ng pagkapanalo nila, ito yung ibinigay itong Sapa. Mhm. Now, hindi diyan yung partner pag-ano ko. Ito yung history pa na palagay ko partner, ito na yung dahilan kung bakit iniiwasan nila itong Saba na babanggit. Kasi Mhm. what a coincidence, yung presidente noon at ang presidente ngayon ay iisa ang apelyido. Pakinggan po ninyo mga Marcos. partner itong na-search kong history ha. Aha. Ang ugnayan ng Saba sa Jabida Massacre. Direktang konektado ang Saba sa Jabida Massacre kasi ang buong operasyon ay tungkol sa plano ng Pilipinas na bawiin ang Saba sa Malaysia. Aha. Mm. Context muna, ito ang konteksto niyan. Ano ang issue sa Saba? Inangkin Partner, ng partner, panahon ni Marcos yan sinasabi mo, senyor. Yes, partner. At magugulat kayo pagdating dito, mayroon pa lang, ako ngayon ko lang din ito nalaman, partner, ito. Mm. Inangkin ng Pilipinas ang Saba, dating North Borneo, dahil sa historical claim ng Sultanate of Sulu. Yan ang nga yung pinag-usapan natin kanina, Aha. partner Bistak, yung sinasabi mo. Mm. Noong Mhm. 1960s, hawak na ito ng Malaysia, pero hindi pa rin umaatras ang claim ng Pilipinas. Mhm. Correct, oo. Ito na. Ano naman, ito partner kinikilabutan ako, hindi pa rin umaatras ang claim ng Pilipinas. So ibig sabihin, mula noon, 1960s, hindi pa tayo umaatras yan sa Saba. Aha. Consistent tayo, consistent Oo. yan. Pero Mhm. bakit hindi ito pinag-uusapan ngayon? Tuloy Mhm. natin. Ano naman ang Jabida Massacre? O, kapit po kayo mga kababayan. Ito, baka mahulog kayo sa bangko dito. Oh. Kawawa to partner, mga batang Muslim yan partner. Mm. Ito noong 1968, may lihim. Ito partner noong 1968, may lihim na plano ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na Aha. tinawag Operation Merdeka. Mhm. Layunin, magpadala ng mga special trained na sundalo, karamihan Muslim recruits, Aha. para magsagawa ng destabilization o covert operations sa Sabah. Mhm. Correct. Ang mga Muslim recruits na ito ay sinanay sa koridor, pero ayon sa mga ulat, nagkaroon ng problema, may issue sa sahod, kondisyon, at posibleng pag-atras ng plano. Dito na pumasok ang sinasabing massacre. Ayon sa survivor, si Jevin Arula, pinatay umano ang ilang recruits dahil ayaw na nilang ituloy ang operasyon o baka ibunyag ang lihim. Aha. Sino? So ano ang koneksyon? Simple pero mabigat. Kung walang claim sa Saba, walang operasyong Merdeka, walang training recruits, walang Javida incident. Ibig sabihin, ang Saba claim ang ugat kung bakit nagkaroon ng lihim na operasyon na nauwi sa kontrobersyal na pagpatay. Bakit mahalaga ito sa kasaysayan? Mhm. Maraming historian ang nagsasabing ang Javida Massacre ang isa sa mga naging spark, partner, ito na, Alin? spark ng Moro Insurgency, Mm. MNLF. Dahil maraming Muslim ang nakaramdam ng betrayal ng gobyerno ni Marcos. Ayun. Senyor. Senyor, Senyor, partner. senyor, senyor. Actually, partner, noon pa partner yung election partner, na-research ko lang din yung Jabida Massacre. Sinabi ko rin po yan sa mga kapatid nating mga Muslim. Huwag niyo pong kalimutan yung ginawa ng tatay niya sa mga kapatid nating mga Muslim. Correct. Partner, ang nakalungkot, mga minor de edad yung iba dun partner, minasaker. So ngayon, tayo taga Mindanao, dapat alalahanin natin yung ginawa ng mga Marcos. Gugulat nga ko yung iba partner supporter ni Marcos, itong massacre na ito. History po ito. Ito po yung malaking dagok sa mga kapatid nating mga Muslim na hindi po yan dapat makalimutan ng mga kapatid na Muslim partner.